komunikasyon ay ang pundasyon ng lipunan. Sa pamamagitan ng biswal at oral na paraan, tayo ay nakakapag-usap sa ating kapwa. Sa pagbabago ng ating kultura, sabay nitong umuunlad ang komunikasyon at patuloy itong yumayabong. Ang radyodrama ay isang pagsasadula. Purong tunog ang pagganap na ibinobroadcast at ipinapahayag sa audio media gaya ng tape at CD. Ang radyodrama ay dumedepende lang sa salitaan, tunog at sound effect. Isa sa pinakamatandang istasyon sa Pilipinas ang DZRH. Dito pinasimulan ang mga dulang pangradyo o kilala sa tawag na radyodrama. Nagsimulang ipakilala ang radyo sa Pilipinas noong 1920s at itinayo ang KZRH na kung malaon ay pinalitan na ito at ginawang ZRH. Noong 1949, pinasimulan ng DZRH at ang kanilang kaunahang radyodrama na pinamagatang Gulong ng Palad, na ngayon ay ginawa ng Ito ang Palad Ko. Isa sa pinakakinahumalingan noon ay ang Lola Basyang, na ginawa ni Severino Reyes, isang comics novelist. At ilan pa sa mga naging drama sa radyo ay ang Diego Bandido, Si Matar, Matudnila. Kinahumalingan noon ang programa ni Tia Deli sa radyo kung saan isinasadula ang mga liham na ipinapadala sa kanya at binibigyan niya ito ng payo. Sa pinakamatagal na programa ng DZRH, ang Gabi ng Lagim, na magpahanggang sa ngayon ay pinamamayagpag pa rin. Kilalang kilala ang programa na ito sa mga kababalaghang istorya na kinahuhumalingan ng mga tagapakinig tuwing gabi. Radyodrama ay may 5 formula. Ang Ugly Duckling ay mala-comedy at madrama na kung saan ang wakas ng istorya ay nagtapos ng masaya. Kaya tinawag na triangle formula ay dahil sa mga istorya na kinapapalooban ng 3 karakter kung saan ay nagkakaroon ng love triangle o madalas nating sabihing third party. Ang chase ay isang kategorya kung saan istorya ay mayroong labanan, patayan at mga pambihirang karanasan. Kaya tinawag na return ang formula sapagkat ito ay may isang mabigat na dula. Ang umpisa ay ang pinakamahalaga sa lahat ng alituntunin sapagkat dito maipapakita ng writer ang catchiness ng istorya. Kailangang nakakaakit ang simula nang sa gayon mahalina ang mga tagapakinig na subaybayan ang istorya. Gaya ng umpisa, nangangailangan ng kaakit-akit ang simula ng istorya. Kailangang madala ang mga tagapakinig sa istorya na siyang ikukwento. Maaaring pagbaligtarin ang setup kung ito ay mas kapanapanabik o di kaya ito ay may mas matinding pasabog kaysa sa resolusyon. Ang istorya ay may maraming twist and turns. The more the merrier, sabi nga. Karamihan sa mga tagapakinig ay gusto ng maganda at kapanapanabik na balangkas. Ang mga tao ay subik sa libangan, kaya't ang istorya ang nangangailangan ng kaunting kaaliwan. Make people afraid but also excited. Ang mga tauhan ay kailangan ng simpatya para sa mga tagapakinig, nang sa gayon madala at maramdaman ng mga tagapakinig ang nararamdaman ng bawat karakter. Ang istorya ay nangangailangan ng emosyonal, pinansyal, moralidad at pisikal na pakikipaglaban upang ang mga tagapakinig ay maaliw. Ito ay kung paano nakikipag-ugnayan at nagiging kapansin-pansin sa mundo. Ang mga karakter ay nagpapaalam, nagtatalo, nagpapatawa at nang-aalipusta sa pamamagitan ng pagsabay sa daloy ng dialogue. Tinutukoy nito kung ang iyong mga tagapakinig ay naniniwala sa mundo na iyong nilikha. May saloobin at kapaligiran. Ito ay tinutukoy ng may katuturang mga detalye. Ito ay maaaring sa isang sound effect. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pagsulat. Panatilihin ang katatawanan. Tiyakin na ang katatawanan ay may kinalaman sa pandiwa. Sainete ay kabilang sa iba't ibang mga uri ng play o entertainment.